Kayo po ba naniniwala do'n kay ano, kay Jayren ba pangalan nun? Jayren Hilario? Yung anak ng tinapa na reincarnation daw ni Santo Niño? Makukwentuhan ko lang po kayo ng kaunti 'no, mga kababayan. Diyan po kasi sa Tondo, eh, lagi naming ipinagdiriwang ang kapistahan ng ano, ng Santo Niño po 'no, mga kababayan. So tapos sabi ko, naisip-isip ko, putik na 'to, malamang 'to, etong si Senyor Aguila, ay madaming mga taga-Tondo ang G na G 'no? Kasi sabihin mo ba naman na ikaw ang reincarnation ng mahal na poong Santo Niño, eh baka sumugod sa Senado 'tong mga 'to. Hoy! Ang layo mo sa itsura ni Santo Niño. Ang una ngang pumasok sa isipan ko, nung nakita ko itong si ano pangalan nun? Haring Aguila. Unang pumasok sa isip ko mga kababayan is yung kumanta ng Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Yung si Psy, ano mga kababayan. Pero ang dami palang mga kalokohan na nangyayari doon sa ano na yun, sa kapihan. Bakit po ba kapihan ang tawag dun? Dahil po ba nagkakape sila o yun yung pangalan mismo nung kanilang bundok? So ulitin ko po, magkukwentuhan lang muna tayo tungkol dito kay Senyor Aguila. Tapos dun sa mga susunod na vlog natin, eh aantabayanan pa po natin lalo, no? Talagang susubaybayan natin at ibabato natin ang mga impormasyon na makakalap natin dito sa sinasabing si Santo Niño daw. Kaya lang no, karumal-dumal yung kanyang mga ginagawa kung sakaling totoo yun, no? Di umano. Oh, biruin mo, menor de edad, 12 anyos, mga bossing. Ipapakasal mo, oh, tapos sasabihin doon sa lalaki, eh kapag hindi mo pa nakukuha, eh ano, gahasain mo na yan. Biruin mo, tapos sasabihin na sugo o sasabihin na reincarnation siya nung mahal na Santo Niño. Kawalang-yaan ang ginagawa, no? Yung itsura pa lang mga kababayan na 'pag nakita mo pa lang matatawa ka na, eh. Yung mga tapos 'pag narinig mo pa yung mga pinaggagagawa, eh, kasusuklaman mo na mga kababayan. Chris Claudio Molina, Kuya Mark Ramos, happy good morning, Monday, heart love, Mr. Chris, Kuya Claudio, ayan. Philippines, Bicol, Naga. Kaya ako nung nakita ko yun, sinubaybayan ko din po. Eh, meron akong narinig kagabi. Sabi is, yang si J. Renz, reincarnation, what? Sabi proud ego. Ewan ko nga eh, parang reincarnation ng ano eh. Bukod sa punggok na, kamukha pa ni Sai. Tapos sasabihin, reincarnation ng Santo Niño daw. Oh, doon ka matatawa. Kagabi, habang nanonood pa ako, sabi is, yung isang naniwala sa kanya dati, sabi, yung tatay namin may sakit. So ngayon, kailangan ipadala sa ospital. At siya naman, bilang isang kayang magpagamot ng tatay, eh, ipinagpaalam daw kay Senyor Aguila na bababa. At hindi daw pinayagan ni Senyor Aguila, anak ng tinapa. Dahil daw tatagal ng 1 week o 2 weeks sa ospital, kaya sabi daw ni Senyor Aguila, wala akong picture ni Senyor Aguila, hindi ko nakalagay dito. Natatawa ako doon sa pangalan pa lang eh. So, sabi daw ni Senyor Aguila, wag nang padala sa ospital yan kasi tatagal ng 1 linggo tsaka 2 weeks. Ako na lang ang gagamot. O, yun ang matigas doon. Yun ang mabigat doon, mga bossing eh, di ba? Yun ang matigas doon, ang mabigat doon. Ako na lang ang gagamot. Wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga ganyang sabi-sabi, mga bossing, no? Lalo na't alam natin na yung tao na yun, eh wala namang background sa panggagamot, di ba? Hindi naman talaga doktor. Oh, hindi naman talaga gumagamot ng mga may sakit. Kasi po, lalo lang pong matutuluyan. So, ang nangyari nga po, doon sa tatay niya, ayun, um,
Ikinalulungkot nating ibalita, yumao, namatay po. At eto pa masama, ang ginawa daw, 'no, sabi dun sa Senado, hindi daw ipinaalam sa kanya kung saan inilibing yung kanyang ama. Biruin niyo ang kahayupan na gano'n, 'no? Kung totoo yun, biruin mo ama mo, oh, ama mo, sila na nga yung sila na nga yung may kasalanan kung bakit namatay kasi po kung natuloy at pinayagan na lumabas dun sa sinasabing kapihan na bundok na yun, malamang po siguro ngayon buhay pa yung tatay, eh. Kasi maaagapan at talagang ano, talagang lintik ka. Nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko, Yulisyu. Tama nga naman yung sinabi nito, kamukha ni Aguila si Kim Jong-un, North Korean President. Nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. So kung naagapan po at nadala sa doktor yon sa totoong, propesyonal na manggagamot, malamang sa alamang po talagang buhay pa po yung kanyang ama. So dahil nga po karumal-dumal yung kanilang ginawa, yung hindi pagpayag at pinaasa sila na gagaling yung kanyang ama sa mga kuko ni Aguila, yun po natuluyan, 'no? Kaya po uulitin ko, 'wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan na gagaling ako sa kasi madami na din pong napatunayan na yung iba talaga, nanloloko. Yung iba yung sinasabi nga faith healer na akala mo may dinudukot sa tiyan mo, masakit yung tiyan mo o masakit yung kung ano, tapos may makukuha laman loob. Tapos sasabihin, okey ka na." Pero ang ending 'pag talagang pinakita, pinoko sa camera kung ano talaga yung hawak o yung tinatago, eh, atay ng manok. Biruin niyo. Yung iba po kasi may mga ganyan ginagawa po nila yan dahil po sa pera, 'no? Dahil po sa pera, hindi po totoong talagang nakakagamot. Sabi ni Proud Egoy, yan dapat parusa ay bitay. Totoo yan, 'no? Tapos sasabihin sa'tin ni Senyor Aguila, siguro siguro 'pag pinako sa krus si Senyor Aguila nakagano'n na, sasabihin, "Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Anak ng tipaklong 'yan. Nagtataka lang po ako mga kababayan at nalulungkot na din po. Merong mga tao pa ding naniniwala sa mga ganito ano. Meron pa ding mga tao na naloloko nung mga ganito. Kasi alam niyo tayo sa Metro Manila, sa Maynila, sa mga siyudad, lalong-lalo na sa mga nasa ibang bansa, talagang bukas na yung ating isipan 'no, na hindi totoo yung mga ganyan. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga ganyan. Kaya lang, merong mga lugar pa din ng ating bansa na talagang nakakalungkot na naloloko pa din sila ng mga ganito. Sabi ni Timo Lazaro, "Nagtataka din ako may naniniwala sa tulad ni Aguila. Pagmumukha na lang, 'di mo na mapagkatiwalaan." Siguro kung sinabi, ano po, sino ba 'yun? Eulistio. Siguro kung sinabi ni Senyor Aguila at nung kanyang mga miyembro ay siya ang, kumbaga backup o yung kumbaga ginawa para maging backup ni Kim Jong-un, mas maniniwala pa tayo, Katawan, 'no, matangkad nga lang si Kim Jong-un, itong si ano, Nano, maliit, Hindi naman katangkaran po, 'di ba? Mas maniniwala tayo. Tingin ko sabi ko, paano kaya nakapanik 'to sa bundok na ano, hindi kaya habang pumapanik 'to dun sa bundok at kung makikita niyo kabundukan, nasa kalagitnaan ng kabundukan, Sabi ko, imposible namang maglakad 'to papanik, malamang nakasasakyan 'to. Pero ang unang naisip ko, baka nasa buhat-buhat nung mga miyembro na mga nauuto pa hanggang sa ngayon ano, buhat-buhat. Oh, tapos sasabihin, "Dalhin niyo ako sa may kapihan." Yung mga ganiyang sinasabi na etong mga ganitong tao na, nakakapag-ano,
gawa ng mga himala kagaya nung pagpapahinto na lang ng ulan. Eh, wag tayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan mga bossing. Kasi minsan o kadalasan, eh, parang nagiging natatapat na lang at natataon 'yan. Tsaka lalo na yung mga hula-hula po. Oh, sasabihin, "Huhulaan ko magkakaroon ng malaking lindol." Oh, sa loob ng 2024, pagpasok ng 2024. Biruin niyo po ilang kontinente, ilang bansa, 'no, ang posibleng magkalundol sa loob ng 2024. Ilang bulkan, ilang mga tsunami ang puwedeng mangyari sa loob ng 2024. Kaya yung mga tapos sasabihin nila pagka nagkatotoo na, "Oh, tingnan niyo nagkatotoo yung hula." Biruin niyo yun, yung mga pinagsasasabi nila na mga prediction nila, eh, kumbaga parang 99.9% puwedeng mangyari at mangyayari talaga, 'di ba? So yung kumbaga sasabihin nila ganito, "May mamamatay na isang sikat na celebrity." Ilan po ang celebrity? Eh, sa Pilipinas pa lang ilan na ang celebrity? Eh, yung mga, Hollywood celebrity pa, milyon pa din po. Tapos kapagka may namatay nga ng celebrity sa 2024, so tignan niyo, tama yung sagot ko, namatay si ganito, isang malaking celebrity. So sa madaling salita po, talagang 100% at mangyayari naman.